Ito ang kasaysayan ng sinasabing pinakamagaling na broadcaster sa Pilipinas. Boses pa lamang niya ay makikilala mo na agad. Paano namatay ang kanyang asawa at bakit ito iniuugnay sa kanya? Totoo bang natalo niya ang isa sa pinakamalakas na angkan ng politiko sa Leyte? Bakit hindi na naulit ang kanyang pagtakbo sa politika? Ano ang love story nila ni Osang? At bakit niya nasabing siya ang pinakamagaling? Kilalanin natin si Ted Filon. Tara, alamin natin sa History Part 2. Mas magandang panoorin mo na ang Part 1 upang lubos na maintindihan ang makulay na buhay ni Ted Filon. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Mga nakarelasyon. Number 1. Trinidad Trina Areche. Sa kolehiyo ay naging isang student leader si Ted. Sa isang campus speech niya namataan ang dalagang si Trina. Ika-12 si Trina sa 16 na magkakapatid. Dahil mga bata pa at kasalukuyang nasa kolehiyo, natural na hindi sang-ayon ang kanilang pamilya lalo na ang kay Trina sa kanilang namumuong pagmamahalan. Wala pang isang buwan ay nagtanan ang dalawa. Siyang tanging solusyon na naisip nila upang labanan ang mga tutol sa kanilang pagmamahalan. Natatawang kwento ni Ted na nang ikinasal na sila sa simbahan noong 1983 ay tanging siya lamang daw ang nakangiti noong araw na iyon. Tuwing mababanggit ang kanyang asawa ay wala na ibang sinasabi si Ted kundi mga papuri para sa kanya. Si Trina daw ang nakasama niya noong walang-wala siya hanggang sa magkaroon na siya. Noong hindi pa daw niya matukoy ang direksyon na dapat niyang tahakin ay si Trina ang naniwala, sumuporta, bumago at nagturo ng daan sa kanya upang gamitin ang kanyang talento patungo sa kanyang nararapat na destinasyon. Anya, she raised my children. She stood by me. Siya yung naroon para sa akin mula sa simula noong panahong walang-wala. Biniyayaan ang kanilang pagsasama ng dalawang anak na babae, sina Katrina, okay, na ipinanganak noong 1985 at si Karishma na ipinanganak naman noong 1996. Halos 25 years ang itinagal na kanilang pagsasama bago pumanaw si Trina noong April 16, 2009. Base sa mga impormasyon mula sa affidavit na ibinigay ni Ted Filon sa Quezon City Police District. April 15, 2009. Umalis ng kanilang bahay si Ted bandang 6 a.m. kasama ang driver nilang si Glenn Paulan upang pumasok sa kanyang trabaho. Isang morning radio show na patrol, balita na umeere ng 7 a.m. hanggang 7:30 a.m. At tambalang Filon at Sanchez ng DZMM na umeere naman mula 8:30 a.m. hanggang 10:30 a.m. Bago matapos ang show ay tinawagan ni Ted ang kanyang misis bandang 9:50 a.m. Sinabi daw ni Trina sa kanya, "Papa, hiyang-hiya ako sa'yo. Wala akong mukhang ihaharap sa'yo." Tinanong daw ni Ted ang kanyang asawa kung ano ang problema nito. Pero hindi daw nito sinasabi ang partikular na problema. Batid ang bigat ng sitwasyon ay agad niyang sinabi kay Trina na uuwi siya agad. 10 a.m. umuwi si Ted bago pa matapos ang show. Tinawagan din daw niya ang kanilang katulong na si Carlota Morbos upang tanungin kung nasaan si Trina. Sinagot naman siya nitong nasa banyo daw sa kwarto ng anak nilang si Katrina. Nang dumating sa kanilang bahay ay agad niyang tinungo ang kwarto ni Katrina pero nakalak ito. Kaya ipinakuha niya kay Carlota ang susi. Pero pagpasok nila ay nakalak din ang banyo. Hindi sumasagot si Trina. Kaya ipinakuha naman ni Ted ang susi ng banyo. Pagbukas nila ay tumambad sa kanilang harapan ang nakahandusay at katawan ni Trina. Sa puntong ito ay dumating din ng kanilang tahanan si Pamela, kapatid ni Trina. Agad na tinawag ni Ted ang kanilang driver na si Glenn at nagtulong silang tatlo. Si Ted, Pamela at Glenn na iakyat si Trina sa sasakyan upang madala agad sa New Era Hospital na siyang pinakamalapit sa kanilang tahanan sa may Tierra Pura Subdivision sa Tandang Sora, Quezon City. Pagkatapos madala si Trina sa ICU ay umuwi si Ted upang i-check ang bunso niyang anak na si Karishma na nasa kwarto ng mga kasambahay. Pero bago niya puntahan ng anak ay nagpalit muna siya ng kasuotan upang hindi makita ni Karishma ang mga sa kanyang damit. Kasama din sa kanyang affidavit na nalinis na ang banyo kung saan nila natagpuan ang katawan ni Trina at iba pang bahagi ng bahay nang siya ay umuwi galing sa ospital. Hindi daw niya alam kung sino ang naglinis nito. Ang sasakyang ginamit nila upang dalhin si Trina sa ospital ay isang Pajero na may plate number XPE 293. Nilinis ito ng driver na si Glenn bago pa makita ng pulisya. Nakita daw ni Ted ang sorry note ni Trina sa loob ng master's bedroom.
bedroom isang araw bago mangyari ang insidente. Left-handed daw si Trina. Sa halos 25 years nilang pagiging mag-asawa ay wala naman daw silang mabigat na marital problems. April 16, 2009, tuluyan ng nalagutan ng buhay si Trina. April 17, sinampahan ng QCPD si Ted Filon, ang kanyang mga kasambahay at si Pamela ng obstruction of justice. Kasunod nito ay nagkaroon din ng investigasyon ang NBI. Tinitingnan ang anggulo ng problemang pinansyal bilang dahilan ng ni Trina. Pero mayroon ilang bagay na magdudulot ng paghihinala sa panig ng QCPD, lalo na dahil sa paglilinis ng mga kasambahay sa pinangyarihan ng insidente. Ayon kay Joy Tan, isang malapit na kaibigan ni Trina, ilang araw bago ang insidente ay nagkausap sila at ito nga ay tungkol sa pinansyal na problema ng biktima. Ito din ang sinasabing dahilan ni Ted na siyang sinang-ayunan din ng mismong mga kamag-anak ni Trina, pati na rin ang kanilang mga kasambahay. Paraffin test. Ang paraffin test ay isang outdated forensic method na isinasagawa upang matukoy kung ang isang individual ay nagpaputok ng baril kamakailan lamang. Ayon sa mga pulis ay may inconsistency sa statement ni Ted at ng mga kasambahay nito, kaya kinonsidera nila bilang suspect si Ted. Nagsagawa ang mga otoridad ng paraffin test kay Ted sa kanilang tahanan sa Quezon City. Sa parehong araw na nangyari ang insidente at nagnegatibo siya dito. Gagawan din ng paraffin test ng mga pulis si Trina habang nasa ICU ito. Pinigilan ito ng kapatid ni Trina na si Pamela dahil critical pa ang kondisyon ng kanyang kapatid. Inaresto siya ng mga pulis. Naisagawa ang paraffin test kay Trina pagkatapos niyang pumanaw at nagnegatibo din ito. Paglilinis ng bahay. Inaresto ang mga kasambahay dahil sa paglilinis nila ng banyo kung saan natagpuan si Trina at pati na rin ang driver dahil sa paglilinis naman ito ng sasakyan na ginamit upang dalahin si Trina sa ospital. Ayon sa kanila, nagawa lamang nila ito out of concern para sa pinakabatang miyembro ng pamilya na si Karishma na noon ay 12 taon pa lamang. Si Pamela at ang mga kasambahay, pati na ang driver, ay pinakawalan din agad dahil sa kakulangan sa ebidensya. Sorry note. Sinuri din ng NBI ang authenticity ng iniwang sorry note ni Trina. Nagkaroon ng pagdududa dito dahil sa madalas na paggamit ng po at opo na hindi madalas maobserbahan sa pag-uusap ng mga magulang ng mga mag-asawa sa isa't isa. Ikinumpara nila ang sulat kamay nito sa sulat kamay ni Trina sa mga payslip ng kanyang kasambahay. Ang konklusyon ng mga eksperto ay positibong sulat kamay ito ni Trina. Base sa mga ebidensya na nakalap ng NBI, ay mayroong major disorder Trina na siyang naging dahilan upang tuluyan na nito ang kanyang binabala. Nakasaad umano sa note na iniwan nito ang sorry at takot na kausapin si Ted patungkol sa kanyang pinansyal na problema. Isang cluster head naman mula sa Metro Bank ang nagsabi sa NBI na lumapit si Trina sa bangko upang magtanong kung maaari ba siyang mag-issue ng peking bank certificate sa kanya. Tinanggihan ito ng bangko, hindi naman nasabi kung ano at magkano ang halaga na hinihingi ng biktima. Autopsy. Unang nagsagawa ng autopsy ang PNP na lumabas na sariling kagagawa ni Trina ang insidente. Ikalawa naman na nagsagawa ng otopsiya ay sina Dr. Rachel Fortun, isang forensic expert mula sa University of the Philippines, at Dr. Erwin Erfe, isang forensic expert na konektado sa Public Attorney's Office. Nagtugma ang findings ng dalawang forensic expert. Ayon kay Dr. Fortun, ang tama ng baril ay tumutugma sa sariling kagagawan habang sinabi naman ni Dr. Erfe na ang pasa na idinulot ng tama sa kanang sendo ay tumutugma sa sariling gagawa. Dagdag niya pa na iba ang magiging anggulo ng pasa kung si Ted na may tangkad na 5'10" ang bumaril sa kanyang asawa na may tangkad na 5'2". Ni-request naman ng NBI kay Ted na kung maaaring gumawa din sila ng autopsiya pero tumanggi na ito dahil nakadalawang autopsy na kay Trina. Isusumitin na lamang daw nila ang findings ni Dr. Fortune. April 22, 2009, ikinremate ang katawan ni Trina sa Arlington Memorial Chapel. Sa kanyang eulogy, sinabi ni Ted na isang mabuting asawa at ina si Trina. Aniya, wala pong Ted Filon ngayon kung wala si Trina. Galing po kami sa baba. Galing po kami sa wala. Hindi ko po maaabot lahat ng ito kung wala ang pag-uunawa at pagmamahal ni Trina. Sinamantala na din ni Ted ang pagkakataon na makipag-ayos sa pamilya ni Trina dahil ang ilan sa mga ito ay tutol pa rin sa kanilang relasyon. Sa huli ay naging konklusyon ng NBI na sariling kagagawa ni Trina ang nangyaring insidente at walang ibang tao na naroon nang mangyari ito. Ang biktima ay mayroong kakayanan, motibo
proyekto at paraan upang maisagawa ito. Inabsuelto din nila si Ted sa kanilang time and motion study na limitado at sadyang walang oras si Ted na magawa ang krimen. Bumalik si Ted sa trabaho pagkatapos ng mahigit isang buwan. Sa kanyang radio show kasama si Corina Sanchez ay nagpaunlak siya ng huling pag-uusap sa pinagdaan ng trahedya ng kanyang pamilya. Bukod sa mga nauna ng sinabi, ikinuwento ni Ted na ordinaryong pamilya lamang sila. Nagsisimba tuwing linggo, nagsasalo-salo sa hapagkainan at paminsan-minsan ay lumalabas na magkakasama. Pero aniya, I am a communicator but I admit there were instances that I failed to communicate. Na ang pagkawala ni Trina ay nag-iwan ng isang butas sa kanilang pamilya. Nasana naroon ang kanyang asawa habang sinusukat ng kanilang bunsong anak ang uniforme nito bilang preparation sa pagtungtong sa high school. Makalipas ang ilang taon ay inamin ni Ted na minsan ay may panghihinayang pa rin siyang nararamdaman at mga kwestiyon kung bakit nangyari ang nangyari. Dahil dito ay madalas niyang paalalahanan ng mga anak na ang lahat ay nagkakamali, na kung may magawa man silang kahit anong mali, bago nilang kausapin ng ibang tao ay siya ang una nilang kausapin at ang kanilang bahay ay magiging kanlungan kung saan tanggap ang buong pagkatao nila. Issue sa pagitan ng QCPD at ng kampo ni Ted Filon. Habang isinasagawa ang investigasyon sa kaso ay nauna nang itinanggi ni Ted na may kinalaman siya sa krimen. June 2009, sinuspinde ng NAPOLCOM ang 6 na opisyal ng QCPD sa loob ng 6 na buwan dahil sa grave misconduct para sa pag-aresto kay Pamela at sa mga kasambahay na walang basehan, walang warrant at walang grounds para sa kaso ng obstruction of justice. Pagkatapos mawala ni Trina, ay hindi na nagkaroon ng anumang balita ukol sa pagkakaroon ng nobya, karelasyon o asawa pang muli ni Ted. Number 2, Chris Aquino. December 2010, para sa programang TV Patrol World, ay nagsagawa ng live interview si Ted sa host actress na si Chris Aquino para sa pelikula niyang Dalaw. Pabirong sinabi ni Chris na mayroon silang dinner date ni Ted at sila ay textmates. Halatang medyo natawa at nahiya si Ted at sinubukang ibalik ang interview sa pelikula ni Chris na Dalaw. Kung saan sinagot naman siya nitong, "Dalaw mo, Ted. Pwede ba kitang anyayahan para magtabi kayo ni Noy? Malay mo, maging brother-in-law mo siya in the future. Don't deny me," dagdag pa niya. Napahuling biro pa si Chris na inimbitahan niya si Ted na maging date para sa premiere na kanilang pelikula pero tumanggi ito. Pinag-usapan ang naging pahayag ni Chris sa interview sa kanya ni Ted. Pero sa parehong araw na iyon ay tinanong siya ng iba't ibang media outlet sa kanyang naging interview sa TV Patrol. Dito ay kinlaro niyang hindi na niligaw si Ted sa kanya at sila ay mabuting magkaibigan lamang. Biro lamang daw ang naging pahayag niya sa interview. Paliwanag niya, bago ang interview ay nag-uusap sila tungkol sa love life ng kapatid niyang si Noy Noy. Nagkomento daw si Ted at sinabihan niya itong, "Maghanda ka, babalikan kita." Ang alam daw niya ay si Corina Sanchez ang mag-i-interview sa kanya, pero nang si Ted daw ang kumausap sa kanya ay pinagtripan niya ito. Naging close daw sila ni Ted noong panahong nagkakasakit na ang kanyang ina na si dating Pangulong Cory Aquino. Sinabihan daw siya ng kanyang ina bago pa man pumanaw ang misis ni Ted na puntahan niya ang mga ito dahil ang anak ni Ted ay nasa parehong edad niya nang mamatay ang kanyang amang si Ninoy. Hindi daw nagawa ito ni Chris dahil lumala na ang lagay ni Cory. Nabanggit daw ni Chris kay Ted ang bilin ng kanyang ina. Pagkatapos noon, ay nagpalitan sila ng cellphone number. In-invite siya ni Ted na mag-dinner kasama ang kanyang pamilya at doon na nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Number 3, Rosana Roses. Sa isang podcast ni Mo Twister ay tinanong niya si Rosana Roses, na kilala din sa palayaw niyang Osang, kung ilang artista ang kanyang nakalaro ng apoy. Dito ay matapat na binitawan ni Rosana ang ilang pangalan ng mga sikat na personalidad gaya nila Philip Salvador, Jao Mapa, Montulfo, Rudy Fernandez, Tonton Gutierrez, Juan Mig Bondok at Robin Padilla. Ayon kay Osang, si Tonton Gutierrez at Juan Mig ay waste of time. Habang si Robin Padilla naman ay nairank niya as worst dahil tamad daw ito. At si Ted Filon naman ang hinirang niya bilang pinakamagaling. Dahil pinag-usapan ang kanyang naging pahayag, ay kinlaro niya sa isang interview na pag-ibig daw talaga ang namagitan sa kanila ni Ted at hindi basta lamang isang gabihan lang. Nasa 20s pa lang daw siya noon at si Ted ay hindi pa gaanong sikat. Napaka-gentleman daw nito at nanligaw naman daw sa kanya pero hindi daw sila nagkatuluyan dahil nagpakasal na si Osang sa iba. Pagpasok sa politika. Early 2001, inanunsyo ni Ted na tatakbo siya sa Kongreso bilang representative ng 1st District ng Leyte.
lalabanan niya ang kasulukuyang nakaupo sa pwesto na si Representative Alfred Romualdez mula sa mayaman, makapangyarihan at prominenteng angkan. Ang mga Romualdez ay kilalang politiko sa probinsya ng Leyte. Ang dating First Lady na si Imelda Romualdez Marcos ay nagmula sa angkan na ito. Si Ted naman ay nagmula sa pamilya ng mga simpleng manggagawa. Anak siya ng isang jeepney driver at tindera sa palengke. At bago maging successful na broadcaster, ay naranasan ni Ted na pasukin ang iba't ibang trabaho. Isa na dito ang pagiging driver. Naalala pa niya na dati ay naging driver siya sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng mga Romualdez. Isa sa mga unang trabaho ni Ted ay bilang reporter at driver sa radio station ng DYPL. Nang mabili ito ng mga Romualdez ay pinalitan nila ang pangalan nito bilang DYMM, kung saan promote si Ted bilang production chief bago naging station manager bago ito kumpiskahin ng gobyerno. Naaalala ni Ted na ipinagmamaneho niya ang ilang mga tao papunta sa mansyon ni Cocoy Romualdez, dating governor. Pero hindi niya personal na nakakasalamuha ang mga ito. Sinabi ni Ted, tatakbo siya upang mabigyan ng choice ang mga lokal na botante. Nang tanungin ay sinabi niyang, I am not threatened or scared. I am offering myself as an alternative candidate. Tatakbo siya bilang independent candidate. Sagot naman ni Representative Romualdez na handa daw siya sa challenge. Aniya, I am ready for a head-on collision. Alam daw ng mga tao ang makakabuti para sa kanilang distrito. Dagdag pa niya na hindi daw siya gagamit ng anumang personal na pang-aatake sa panahon ng kampanya. Ang ama naman niyang si Alfredo Benjo Romualdez ay ang kasalukuyang mayor ng bayan na iyon noong panahong iyon. Pagdating ng May 14, 2001 general elections ay hinirang na panalo si Ted Filon. Nagsimula siyang manungkulan sa pwesto pagdating ng June 30. Si Alfred Romualdez naman ay nag-file ng election protest. Hinahamon niya ang resulta ng bilang at di umunoy electoral fraud, vote buying, bribery, intimidation at harassment ng mga poll watchers laban kay Filon. Pagdating ng June 2003 ay dinismiss ng House of Representatives Electoral Tribunal o HRET ang kaso ni Romualdez laban kay Filon dahil wala daw itong basihan. Sa muling pagbilang naman ng mga boto ay lumalabas na lamang pa rin si Ted ng 5,054 na boto. Taong 2004, nang malaman ni Ted na maaari siyang bumalik sa broadcasting ay tinapos niya ang lahat ng proyekto sa kanyang distrito. At nang matapos ang kanyang termino ay idineklara niyang hindi na siya muling tatakbo sa politika. Sa kanyang panunungkulan bilang representative sa 1st District ng Leyte ay nag-focus si Ted sa infrastructure development at public safety measures na iniaayon sa kanyang nasasakupan. Nag-akda siya na mahigit 20 House bills. Karamihan dito ay nag-propose ng paglalagay ng asfalto, pagtatayo o pag-upgrade ng mga lokal na kalsada bilang national secondary routes gaya ng Santol, Karay-Karay Road sa San Miguel, Leyte at Kilaw-Burak, San Vicente, San Victor Road sa Tolosa, Leyte. Iba pang inisyatiba ay ang pagpopondo para sa mga fire station at fire truck sa mga piling munisipalidad sa Leyte. Inisponsor din niya ang mas malawak na panukala gaya ng pagko-convert o pagpapalit ng pangalan ng Daniel Z. Romualdez Airport bilang Leyte International Airport. Nakumpleto ni Ted ang mga nakabinbin niyang proyekto bago matapos ang kanyang termino at tuluyan ang iniwan ang politika. Kalaunan ay sinabi niyang hindi niya primary calling ang politika, hindi gaya ng journalism. Pero hindi naman daw nasayang ang lahat dahil nai-a-apply niya ang kanyang natutunan sa pagiging politiko. Aniya, pag nag-interview ako ngayon ng congressman, hindi na nila ako pwedeng bolahin. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Ted Filon? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.